Okay mga bok, good day ulit sa inyo. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-connect ng BB6 sa MySQL Workbench server. Okay, so i-open natin itong MySQL Workbench na in-install natin na dun sa last video ko. Okay, so kung napanood nyo yung last video, makikita nyo kung paano yung procedure ng pag-install ng Workbench MySQL. So, ilagin lang natin yung password na nilagay natin. O, create natin. So, dito may makikita kayong schemas. Okay? So, sa schemas, yung tinatawag na database. Dito kasi sa Workbench, ang tawag ng database is schema or schemas. So, magkikreate tayo ng database dito or schema. Yan. So, lagay lang natin test_db. Okay, and then apply lang. Okay. Finish. Okay, dito sa test_db, pagka dito natin i-connect yung natin BB6. Okay. So, i-close lang natin 'to. And then open natin yung BB6. Okay, dito sa BB6 i-open natin itong standard exe, and then makikita nyo agad yung form 1 or project 1. So matik ito yung lalabas pag nag-create kayo ng standard exe. Okay, dito dito tayo sa project and then reference. So, mag-add tayo ng references para dun sa connection ng database dito sa BB6. Okay. So, punta tayo sa Microsoft Ado. Okay, itong saan ba yun? Ito. Microsoft Ado or ActiveX Data Objects 6.1 library, and then itong Microsoft DAO 3.6 object library. Okay, so okay nyo lang yan. Okay, so once na na-add nyo na siya, punta naman tayo dito sa project 1. Okay, dito sa project 1, mag-add tayo ng module. Okay. Open lang. And then, add ulit tayo. Add naman natin yung class module. Open din ulit. Okay, dito sa sa class module, kailangan natin i-rename yung name ng class module. So, yung class 1. So, may ginawa kasi ang code para madali tayo. I-ano nyo lang siya. Denotes nyo na lang. Okay. So, yung class module, yan. Copy lang natin to. I-rename natin itong nasa BB6. Okay. Paste lang natin. And then yung module, name din natin yung module 1. So i-copy lang natin tong ito, ModeDB. Okay, copy and then paste dito sa module 1. Okay, so sa class module, ito yung class module. So lalagay tayo ng code or yung tinatawag na statement or declaration. Okay, so i-copy rin natin yung ginawa kong code. Okay, ayan. Siguro kung i-post nyo na lang or i-copy nyo sa notes. Ayan.
natin para magaya nyo yung ano natin, source code, yung code na ginawa ko. Okay, and then dito sa module naman, double click natin to, and then copy natin tong code na ginawa ko. Yan, copy, and then paste dito sa declaration o yung statement. And then yung project on properties, click nyo yung start up object. Okay, i-drop down nyo, and then submain. Okay, and then try natin ulit i-run yung connection. Okay, so dito may makikita kayo, so may mali. Ibig sabihin, cannot connect to the test server. Ibig sabihin, hindi siya successfully connected dun sa ano natin, sa database. Okay, so dito i-check natin sa class module. So yung database kasi na ginawa natin is test _db. Okay, okay, so nakikita nyo rin dito yung driver o yung connector 5.3. so ito yung in-install natin dun sa MySQL Workbench na video. Okay, so try natin ulit i-run. Ayan, so successful na yung connection ng BB6 natin dun sa database ng MySQL Workbench. Okay, so dito makikita nyo yung password. Ayan, so yung password natin dun sa MySQL Workbench, ito yung test at 123. So kung baguhin natin yan, ayan, halimbawa yan 0, hindi yan papasok, so lalabas yung error. Okay, so kailangan tama yung database name at saka yung password dun sa MySQL Workbench. Ayan, at 1, 2, 3. Ayan, try natin ulit. So ayan, so ito yung mga message na ginawa natin. System is now connected to the test server. Pag successful na connected yung BB6 natin sa MySQL Workbench. And then pagka hindi naman, ito lalabas, cannot connect to the test server, please try again. Okay, yan. So yun lang mga kapok, sana matutunan nyo or may nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-connect yung BB6 dun sa MySQL Workbench server. Thank you.